Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. Kumusta naman po kayong lahat? So, by the way guys, gusto ko lang kayong pasalamatan no, sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then, i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. No? Sa mga nagustuhan yung ating reading. So, by the way, titingnan natin kanino ba tong daily love reading. Again, guys, yung reading natin ay general reading lamang. So, take what resonate and leave what doesn't, no? Pag hindi, guys, talaga kayo nakarelate, ay wag na po muna natin ipilit. Pwede nyo naman, guys, panoorin yung ating mga single sign sa kabilang channel. Ayan, sa mga nag-aantay, no? Kung gusto nyo, guys, ng single sign. Individual. Yung tipong pang sa inyo lang talaga. So, possible guys, talaga makaka-relate kayo doon. Kasodyak sa inyo na yun. Pero syempre, mas maganda pa rin na alam yung inyong sun, moon, rising, and Venus sign para sa iba pang guidance. Okay? So, soon guys, ayun. Soon, baka mag-live ulit ako sa TikTok. I try. Oo. Sa mga hindi pa nakakaalam, doon po ako sa TikTok nagla-live. Doon po ako nagpe-free reading sa Jade Tarot. Ayan, hanapin nyo na lang po ako sa TikTok. Jade Tarot po yung pangalan ko doon, okay? So, sige, tignan natin. Kanino ba tong love reading? Ito muna yung ating tignan. Okay. Kanino po itong love reading? Meron tayong 6 of Wands, victory, triumph, leadership, abundance, and achievement. Okay, so yung nakikita ko naman sa inyo guys, ang daming humahanga sa inyo. Nakikita ko na parang, parang isa kang role model sa ibang tao, kinakainggitan ka, hinahangaan ka, sa kahit na anong aspeto, pwedeng sa diskarte mo sa buhay, kung paano ka sa buhay. Grabe, no? Ganon ka nila ngayon tinitingala sa pinapakita sa akin dito, guys. And ikaw naman, parang hindi mo to ramdam. Hindi mo to, pwedeng hindi ka aware dito, no? Hindi mo alam na ganyan pala ikaw tinitingala ng mga tao. So, for my opinion, mag-iingat ka. Kasi ganito yung tingin sa'yo ng mga tao. So, sabihin, may mga taong may mga hidden agenda sa'yo. O, di ba? Like, parang lalapitan ka kasi marami kang connection. So, ganun din sa love, no? Since, nasa ano ka ngayon, nasa, spotlight, pansinin ka din, no? Pansinin ka din ng mga manliligaw or mga nagkakagusto na, ay, okay yun. So, na parang, pwede yon, may may potential yon. So, 'di ba? Pwedeng lapitin ka ng mga abusado or pwedeng abusuhin ka pagdating sa love, then pwedeng maging trauma to para sa inyo, okay? Tingnan natin. Kanina po itong love reading. Mahirap kasi guys pagka ikaw ay soft-hearted, yung mabait ka talaga. Alam mo yon, yung tipong mapagbigay ka tapos sisirain lang ng ibang tao yung pagiging mabuti mo. 'Di ba? So, ito kasi yung ina-advise ko dito, yung mga taong napaka soft-hearted. Ito yung pinakamahirap abusuhin talaga, no? Kasi pag nagbago 'yan, sobra. Magiging ganun sila. Okay, sa lahat na 'yan, in general na 'yan, guys, no? Pagka ikaw once na maabuso, yung mga soft-hearted guys, in general na yan, sa lahat na sila ganon. Lahat pagdududahan na nila, iisipin na nila, ganito yung sa kanila, or ganito yung gagawin sa kanila, mga ganong bagay. So, sige, tignan pa natin. Meron tayong 7 of Pentacles, growth, waiting, discipline, harvest, and hard labor. Okay. So, yung pinapakita sa akin dito guys, ano to? Etong 7 of Pentacles. May mag-effort sa'yo. Pwedeng, ang kulit netong taong to, no? Yung tipong, hindi mo siya siguro talaga bet, kasi hindi naman siya yung parang pinaka pasok sa standard mo.
Pero ang nakikita ko sa kanya, guys, ano siya, makulit to. Kasi sabi na Penta kasi, gusto niya talagang trabahuin, no? Gusto niya talaga na parang, kunin yung loob mo. Gusto niya talaga na parang amuin ka, suyuin ka. So, ganong mga eksena yung nakikita ko dito, sa mga nanonood dito, no? Kasi, etong si Seven of Pentacles, hindi to susuko. Pero disiplinado tong tao to. So, pwedeng mahulog ka rin kung paano siya magsalita, kung paano siya guys maingat, kung paano siya nagiging caring sa inyo. So, alam mo yon, parang, oh my God, ba't siya ganito? So, mahuhulog ka talaga. Sobrang tamis. Sobrang tamis nitong taong to. Ang tamis niya magsalita, ang tamis niyang nako. Sabi ko sa inyo, sabi nga nila, pag matamis, nilalanggam. So, ano ba yung langgam? Di ba kakagatin ka, masasaktan ka? Oh. Mag-iingat ka, kasi baka masaktan ka rin dito. Hindi rin nakakabuti talaga, guys, yung sobrang sweet. Okay, so again, itong taong to, guys, sobrang ma-effort to. Pero titignan natin, ha, kung ano yung intention sa inyo. Kasi dito wala pa naman pinapakitang bad. Yun lang, pwedeng iisipin mo lang na meron kang iniingatang reputasyon, pwedeng maayos yung source of income mo, pwedeng maayos ka ngayon, wala ka namang stress, hindi ka naman depressed, no? Kumbaga parang na-heal pa yung inner child mo eh. Hindi pa kita nakikita dito na parang broken-hearted ka. Kasi kumbaga parang ine-enjoy mo pa lang yung buhay mo ngayon. Maayos yung nakikita ko sa inyo. So by the way, tignan pa natin. Okay, kanina po itong love reading. Meron tayong 8 of Swords. So ayan, delikado ka rito. Ayan guys, baka may magalit trigger warning. Kasi mukhang hindi ka napakakawalan. Mukhang attached na sa'yo talaga tong taong to. Tingnan mo, oh. Nagkakaroon na siya ng restriction. Kumbaga, sobra na yung pagiging concern. Kumbaga, ano ba? Parang ikaw mapapaisip ka, parang OA na niya sa pagiging concern niya, sa pagiging maalalahanin, sa pagiging pagbibigay ng limit sa inyo, limitasyon, na parang wait, may karapatan ka na ba? Parang ganon. So, medyo stuck ka. Basta mapipil mo talaga na ikaw ay na-corner na tong taong to, no? Ganon yung nakikita ko sa kanya dyan. Ayusin ko lang guys yung camera. So, ayun. Yun yung nakikita ko dyan guys. Medyo siya. Maluwag naman siya sa inyo. Pero mararamdaman mo parang may mga bagay na nasasaktan na siya. Parang bigla na lang naiiyak, nalulungkot. So, siguro, parang nagmahal siya ng taong hindi niya pwedeng angkinin, no? Parang ganun yung dating sa kanya. Then, ikaw naman, pwedeng nagmahal ka ng taong hindi mo pwedeng piliin. Kasi may restriction guys eh. So, pwede kasi guys na conflict or nasa third party kayo. Pwedeng siya yung kasalanan mo or ikaw yung kasalanan niya. Okay? Na parang ikaw yung parang kailangang itago. Basta may restriction. Pero mafe-feel mo. Etong taong to guys, nananahimik yung mundo mo eh. Nananahimik yung buhay mo. Tapos biglang nagkakaroon siya ng ganito. Bigla siyang nagkakaroon ng mga parang atake na gusto kanyang eportan. Gusto niyang makuha yung loob mo. Diba? Nananahimik ka eh. Wala ka namang problema eh. Tapos ngayon, bibigyan ka niya ng problema. Palaisipan. Parang ganun. Bibigyan ka niya ng palaisipan na parang di ko naman dapat ito pinoproblema eh. Ba't ako kailangan ma-stress? Bakit ganon? So, ngayon, choice nyo pa rin yan. Ngayon, yung iba sa inyo, kung naguguluhan kayo pagdating sa love life nyo, pwede naman kayo magpa-advise din sa akin, no? Tignan pa natin. Additional message. Meron tayong the moon, illusion, deception, intuition, subconscious, fear, and dreams. Okay. So, yung sinasabi sa akin dito, guys, eto kasing the moon, tinago talaga to eh. Nilihim, may kasinungalingan. Alin ka dun sa dalawa? Yung itinago, or yung nagsinungaling siya sa inyo? Or hindi siya nagsasabi ng totoo?
Siya yung naglilihim o ikaw yung parang inililihim mo siya, itinatago mo siya. So, ayun na. Kung hindi sana lumabas to restriction na to, hindi siya lalabas dun sa conclusion ko. Pero lumabas na parang kailangan mo siyang itago. Or parang kailangan kanyang itago. So, yung nare-read natin guys, pwede na sa third party. Hindi nyo ginusto yung sitwasyon kung nasan ka ngayon. Okay, hindi mo ginusto yung buhay na kinalagyan mo ngayon. Sabi ko nga, tahimik yung mundo mo. Okay? And then, yung pagiging matamis, pagiging sweet ng person mo guys, sabi ko nga, delikado. Kasi pwedeng mahulog ka. And, lalo na yung pagiging concern niya, na parang never mo nakita sa ibang tao. Tapos ginagawa niya sa inyo ngayon. Bakit ang sweet-sweet niya? Parang ganun. Bakit ang lambing niya sa inyo? Tapos, parang gusto mo rin siyang i-blame eh. Kasi bakit ganyan kasi siya? Bakit kanya nilagay dito? Or bakit kailangan kanyang ilagay dito? Okay, pwede naman kay vice versa, no? Pwede naman kasi na ikaw yung may karelasyon. Then, itong taong to, gustong bumalik. Kung kailang committed ka na sa iba. So, ang hirap, di ba? Ang hirap sa end mo na mamili ngayon, mag-decide. So, pwedeng ikaw ay nagkakaroon ng mga hesitation ngayon pagdating dito sa relasyon na to. So, ano yung may advice ko sa inyo? Kung ako'y tatanungin nyo, guys, piliin mo yung peace of mind mo. Lagi ko naman yun ang sinasabi, guys. Life is too short. Huwag yung piliing mas komplikado yung buhay. Ngayon, kung komplikado yung relationship yung dalawa, komplikado yung sitwasyon na pinaglalagyan niya sa inyo, guys, huwag mong hayaan. Kasi ikaw yung mahihirapan na umalis dyan sa connection na yan. Ikaw yung masasaktan. Ikaw yung parang magsasacrifice. 'Di ba? Hindi mo naman ginusto eh, pero ngayon kailangan mo mag-sacrifice. 'Di ba? Tingnan pa natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Okay. Kanina po itong love reading. Meron tayong 4 of Wands, victory, harmony, happiness, celebration, and ceremony. Nako. Diba yan, no? Kasal ka ba? Or kasal tong taong to? Basta may involve yung wedding dito, guys. Tapos may nag-offer ng cup of love talaga. Hindi makapag-decide. Okay? Sa nakikita ko dito, guys, hindi kayo pwede basta-basta magdesisyon eh. Or siya. Basta meron ditong may hirapan. Hindi nyo kayang magalit, pero hindi nyo kayang itago yung lungkot. Lalo sa end niya. Kasi nga may nag-o-offer, oh. Alam niya eh. Kung ano yung sitwasyon na pinapasok niya, alam niya eh. Pwede pamilyado ka. Ayan guys, again, ang reading natin ay general reading lamang. So, take what resonate and leave what doesn't. Ito guys, yung nasagap kong energy ngayon, di natin to sinasadya. So, may pamilya. Pumapasok ko, nanggugulo, alam niya yung pinapasok niya. Alam niya kung ano yung sitwasyon. Nakikita ko lang dito guys, hindi niya lang kayang parang umalis. Hindi niya kayang umalis. Tanggap niya eh. So, magugulat kayo. Magugulat kayo na parang bakit tinatanggap? Bakit gusto niya ganitong setup? Okay na ano? Gusto niya maging kabit mo? Or gusto niya na maging kabit ka niya? Okay? So, again guys, ako napaka-open ko sa mga ganyan, no? Sa dami na nang hinawakang kliyente, bago pa ako nag-tarot reading sa YouTube, high school pa lang, nagre-reading na ako sa mga classmates ko, sa mga teacher ko noon. Sa dami na nahawakan kong problema, guys, grabe, hindi na ako nagugulat kung may mga ganitong sitwasyon. Madami pa akong kwentong nasasagap. Yung mga napapanood nyo sa TV, napabasa nyo sa social media, mga basic pa yung iba dyan. Wala pa dyan yung parang pinaka mas malalim pa. No? Parang depth web. Mas malalim pa na pwedeng maranasan ng isang tao sa pag-ibig. Marami. Ito basic pa lang to guys. Basic pa lang to, promise. Meron tayong Page of Wands.
Ayun, napaka-pure ng intention nitong taong 'to. Hindi niya rin maintindihan, eh. Siguro kasi kasalanan mo din. Ayan, binlame na kita. Baka kasi ikaw soft-spoken ba tawag do'n, masyado kang maayos magsalita, eh. Then itong taong 'to guys, kung makikita mo yung wands hawak-hawak niya, nagre-represent kasi ng communication or travel. Puwedeng lagi ka niya nakikita or puwedeng lagi ka niya nakakausap, napakaayos mo kausap, ta's kung makita mo yung mga bundok diyan, yun yung mga struggle 'no. Good advisor ka din, then di niya namamalayan unti-unti siyang nahuhulog sa inyo. Okay, yun yung nakikita kong isa pang dahilan kung bakit din, no? Parang sa end niya, parang sinasabi na, hayaan mo lang ako. Alam ko yung pinapasok ko. Alam ko itong gulong pinasok ko. Parang hayaan mo lang ako na ganito. Gusto ko naman to eh. Parang ganon. Oh my God. Medyo nakakalungkot yun. Okay, so comment na lang kayo guys sa mga nakaka-relate. Ayan, then comment na lang din guys sa mga gustong pa-manifest. Ayan, hindi nyo na kailangan guys mag-chat sa akin sa Facebook. Binabasa ko naman lahat yan. Okay? Minamanifest ko naman kayong lahat. Okay? So, meron tayong The Magician, Talent, Skill, Power, Magic, Control, Creation, and Manifest. So, ikaw maguguluhan ka rito. Kasi dito ni Magician eh. Maguguluhan ka na. Parang, oh my God, ano yung pipiliin ko? Mahal ko o mahal ako? So, ayan. Or pwede naman guys, vice versa. Sabi ko sa inyo guys, pwedeng siya yung gumagawa nito na gusto niya na maging third party ka niya, or pwedeng ikaw na parang gusto niya na third party mo siya. Parang ganun. Payag siya eh. Hindi mo naman ginusto. Hindi mo naman ginusto na mapasok sa ganitong klase ng sitwasyon, or hindi mo ginusto yung ganitong setup. Pero siya kasi mismo nag-i-insist. Tas ang kulit ng energy guys. Feeling ko nahulog talaga yung loob sa inyo. Okay, mahal ka. Minahal ka naman guys, no? For my opinion. And again, sige, last card. Meron tayong King of Swords. Medyo malapit din kasi yung partner mo. Pwedeng napoprovide netong other person yung pagmamahal na hinahanap mo doon sa person mo, na pinipili mo. Okay? Napoprovide ng person na hindi mo pinili yung hinahanap mo dito sa taong kasama mo ngayon. Okay? Pwede naman guys, vice versa. Again, ilagay niyo yung sitwasyon nyo kung nandun ka sa sitwasyon ng partner mo, pero kung ikaw to na para may third party, or pwedeng single ka, siya yung may third party, siya yung may partner. Pwede naman ganon. So, kayo na guys mag-shuffle, no? So, by the way, yun yung nakikita ko dyan, na parang nakukulangan ka din. Pero kasi ikaw, siguro gusto mo rin ng buong pamilya, gusto mo rin ng maayos na buhay. Gusto mo rin guys ng parang hindi na problema. Gusto mo na guys ng mas tahimik. Kaya parang pilit mong iniintindi ko ano yung sitwasyon na meron ka. Pero mismong tukso yung lalapit sa inyo guys. Okay? Again, kung di naman nangyari sa inyo guys, huwag natin ipilit. Huwag natin ipilit, no? General reading lamang naman po ito. Pwede kayo manood sa kabilang channel, okay? So, yun po yung nakikita ko dyan. Titingnan pa natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Okay. Pain fades but love teaches. So, yun, no? Parang alam niyang masasaktan siya. Alam niyang masakit. Pero again, sa end niya kasi, marami siyang natutunan sa inyo. Siguro nga, ikaw ay masyadong malawak magsalita. Oo, magaling ka mag-advise. Then, nahihil mo rin siya eh. Nahihil mo siya, at the same time, nasasaktan din siya. Yun yung nakikita ko dyan. So, by the way, tignan pa natin. Additional message. Meron tayong Our band feels like on the edge of breaking. Ayun o. Diba? Limitado lang. So, nagkakaroon kayo ng banding pero limitado lang. Talagang yung time nyo is nakalimit lang din. Ganon. Kumbaga, hindi pwede araw-araw lagi magkita, araw-araw lagi mag-usap, lahat limitado. So, again, hindi natin masisisi din talaga minsan yung nasa third party, no? Or kung bakit nagkaroon ng third party. Ngayon kayo guys, kung duda kayo bakit nagkakaroon ng third party yung person nyo,
Huwag nyo rin syempre i-blame yung sarili nyo. Kasi iba-iba naman ang kwento yan. Pwedeng tama ka, pwedeng mali siya. Pwedeng mali ka, pwedeng tama yung partner mo. So, alin ka doon, di ba? Ngayon, ito kung hindi naman gumagawa yung partner mo, pero ikaw yung nilalapitan ng tukso. Napapag-grab ka dito eh. Kasi nga napoprovide nito yung frustration mo. Okay? Napoprovide ng other person yung frustration mo. Na parang yung mga pangangailangan mo, napupunan eh. So, by the way, meron tayong in stillness, you reclaim your power. Okay? So, yan. Yun yung sabi dito, guys. So, by the way, guys, ayun. Kung hingi kayo ng opinion sa akin, medyo, medyo may limit talaga. Yung pagmamahalang ito. Sobra pa lang, no? Sobra. Una pa lang na pinakita sa atin dito, sobrang limitado na agad. So, ito yung pinakamahirap sa lahat. No? Parang same-same lang naman kayo masasaktan dito. 3 kayo masasaktan dyan. By the way, no? Pero kung sa tingin mo binabasura ka na ng partner mo, hindi mo na deserve yan. Okay? Baka deserve mo na tong isang taong makulit na kaya namang i-provide yung pangangailangan mo. Or new person. Pwedeng bago to, no? Kung hindi pa nangyayari, di ba? Kung di pa nangyayari, pwedeng mangyayari pa lang. Lalo na kung na-feel mo na hindi ka na safe doon sa partner mo or nagkakaroon ka na ng frustration, walang lambing, parang wala nang pagmamahalan. Di ba? So, tignan natin. Okay. Ano yung nararamdaman sa'yo ng person mo? Ano yung nararamdaman niya sa inyo ngayon? Okay, meron tayong 4 of Swords. Nasasaktan, no? Si 4 of Swords, guys, ano to, nasasaktan. Broken-hearted to. Ano, rest, recovery, meditation, planning, healing, retreat. So, eto yung person na pumapasok sa buhay mo ngayon. Other person na parang napapaisip na rin siya, na parang gusto ko na rin yung sukuan. Pero nandun kasi yung kagustuhan niya na magstay. Kagustuhan niya na panindigan kung ano man yung sinabi niya sa inyo. Parang payag naman siya. So, 4 of Swords, rest, recovery, meditation, planning, healing, and retreat. So, nakikita ko dyan, guys, na namamahinga lang muna siya. Pero hindi mo naman ito mararamdaman na parang naglaylo siya dun sa connection, no? Parang lumayo siya. Hindi mo mararamdaman. Kasi mas nakita ko dito na nag-iisip lang tong taong to. Okay? Kung ikaw nasasaktan, kumbaga napapaisip din siya dun sa sitwasyon yung dalawa na parang mas buo yung loob niya na parang ayaw kanyang iwan, lalo na kung ganito yung sitwasyon mo ngayon. Okay? Tingnan natin. Meron tayong Wheel of Fortune, Luck, Change, Movement, Shift, Improvement, and Faith. Yung nararamdaman sa inyo ng person nyo, guys, napaka-strong. Wheel of Fortune na to eh. Gusto kanyang ialis dyan sa sitwasyon mo. Gusto niyang ialis ka dyan sa relasyon na hindi mo naman na-deserve. And overflowing, mahal ka talaga, guys. New love, oh. New love, proposal, offer, marriage, new relationship. Ayan. Okay, so titignan pa natin, guys. So, again, etong energy na nasagap ko ngayon, nararamdaman to ng person mo. Bago to. So, yung iba sa inyo, guys, pwede papaisip ka kung may bago ba paparating sa inyo since di mo na na-feel na parang safe ka dito sa person mo. Meron mong mamahal, oh. Sige, tignan pa natin. Okay. Kanina po itong love reading. Meron tayong Queen of Wands. Ayun. 'Di ba? Nararamdaman din ng person mo na parang nandun yung ano parang may
parang nararamdaman mo din siya or parang gusto mo rin naman siya pero hindi mo lang kayang umalis dun sa sitwasyon mo ngayon. Nafe-feel niya rin na parang gusto mo rin naman or gusto mo rin na nandyan siya pero naunawaan niya na hindi ka makaalis, no? So, nakikita ko naman na mukhang malalim yung pagmamahal din sa'yo ng taong to. Kung bakit ikaw mapatanong ka ha, ba't nag-i-stay pa siya? Bakit nangungulit pa siya? Kasi nararamdaman niya ikaw eh, na parang kailangan mo siya. Ganon. Pwede nga i-explain niya naman sa inyo. So, by the way, tignan natin ano naman yung... Okay. Paano ka nakakita ng person mo? Paano ka nakakita ng person mo? Paano ka nakakita ng person mo ngayon? Meron tayong, o diba, 5 of Wands, competition, fight, conflict, opposition, change, rivalry. So, siguro minsan nagkakaroon kayo ng conflict, nagtatalo kayo, or lalo sa sitwasyon mo, ba't hindi ka makaalis? Okay? So, puro okay, no? Ayun. Siguro yung may mga pagtatalo na parang gusto na parang lubayan na to, itigil na to, na parang wag na nating ipilit kasi masyado lang limitado. Sa huli, alam naman natin na parang hanggang dito lang or hindi pwede talaga. Hindi talaga pwede, parang ganon. So, nakikita kanya na someone na pwedeng ikaw, ayaw mo din naman dun sa setup. Na parang gusto mong siyang humana pa rin ng iba or magmahal pa rin siya ng tamang tao na deserve niya. Diba? So, by the way, tingnan natin paano ka nakakita ng person mo. Nakikita niya yung pagiging mabait and sobrang concern mo. Okay, so meron tayong Page of Swords, new ideas, truth, sharp thinking, spirited, willful. Okay, 'di ba? Nakikita parang ano sabi dito parang ano, tinataboy mo siya or parang pinaliliwanag mo sa kanya pero yung energy mo is page, no? Ibig sabihin bago lang or parang medyo may ano, may parang may connection pa rin kasi. So, hindi siya matuloy-tuloy kung aalis ba siya. Parang in or out. Parang ganun. So, paano ka nakikita ng person mo? Meron tayong Queen of Cups. Maasikaso, mapagmahal, lahat ng gusto niya sa isang tao na sa'yo. Kung bakit gusto niyang ipilit yung sarili niya. Okay, pwede rin naman kasi guys na ikaw ay pwede rin naman na hindi talaga totally third party. Pwedeng kakahiwalay mo lang sa partner mo pero hindi ka pa ready na mag-commit, no? Or pumasok dun sa relationship kasi gusto mo na mag-heal. Gusto mo na mag-focus sa sarili mo. Eh, makulit itong person na to. No? Pwedeng ganon. Tignan natin ano yung magiging action niya. Ano yung magiging action ni person? Ano yung magiging action? Meron tayong Page of Wands. Ito yung mga magiging hakbang niya pagdating dito sa relasyon na to. 5 of Wands. Sila laban niya talaga eh. Ito kasi si Page of Wands. Ano to guys? Yung passion niya doon sa relasyon, no? Passionate siya. Ibig sabihin, nandun yung kagustuhan niya. Gusto ka talaga niya. Seryoso talaga siya. So, nandun sa point na gusto ka talaga niyang ipaglaban. Na kung sakaling hindi ka na mag-work dyan or talagang magulo na, nag-aantay lang siya dito, gusto niya panindigan yung pamilyang meron ka. Yun, 10 of Pentacles to eh. Wealth, security, family, legacy, reunion. Okay? So, by the way, tignan natin ano pa yung sasabihin. Additional message. Additional message. Okay. Ano yung nararamdaman niya sa inyo? Additional message ni person sa'yo. Oops. Ito. Even apart, my love for you stays strong. Diba? Sabi ko sa inyo eh, napakatindi nung pagmamahal niya sa inyo guys. Kahit minsan hindi kayo magkasama or nasa malayo ka, kaya niya guys patunayan na gusto ka talaga niya, mahal ka talaga niya. Okay? So, yan no. Tignan pa natin. Additional message. Meron tayong I'm lost in this uncertainty. Okay? So, ayun, yung sinasabi niya rito guys, parang di niya na rin alam eh. Kasi parang di niya rin ina-expect na parang malalagay siya sa ganitong sitwasyon. Di niya rin gusto. Talagang nahulog lang siya sa inyo at gusto niyang ipilit yung sarili niya.
Okay? Kasi, parang kung sakali, hindi niya na alam kung paano lalabas dito sa pinasok niya. Pinasok niyang mundo. Okay, mukhang seryoso itong nakuha mo na to, ha? Itong nabilwit mo, nabilwit, no? So, by the way, tignan natin. Ayan, sa mga naghahanap ng seryosong tao, ito na yon. Kung di na nag-work yung relationship nyo at doubt ka sa taong to, ano yung intention talaga sa inyo, lalo na kung ikaw ay galing sa broken life, kung ikaw ay broken-hearted, tapos nag-ano ka, nagmumuni-muni lang, taimtim, biglang nagparamdam to, out of nowhere, di ba? So, yun. Ang sinasabi niya rito, guys, hindi niya alam kung paano siya alis. Meron tayong love takes effort from both of us. Ayun. Na-appreciate niya yung effort mo kung kahit maliit na bagay lang, guys. Na-appreciate niya yun eh. I know, I trusted you and I broke me. Oh my God. I trusted you and it broke me pala, sorry. You and I. Okay, I trusted you and it broke me. Naniniwala siya sa inyo. Pero, yun na nga guys, lahat ng sasabihin mo sa kanya, paniniwalaan niya, pero masasaktan siya at the end. Pwede rin naman guys na, ayun, pwede ikaw hindi ka naman nagbibigay ng commitment or something na pwede siyang mag-hope, no, or umasa. Hindi mo siya pinaasa. Ayaw mo rin siyang paasahin kasi alam mo yung sitwasyon niya. Ikaw, nasasaktan ka rin naman sa person mo. So, ayaw mong mangyari sa kanya. So, by the way, tignan natin. Okay, additional message. Meron tayong, is it true? I heard you were dating someone. Is it true? Please tell me. It isn't. So, yun. Siguro mapa-question siya na parang baka hindi mo talaga ako gusto. Baka ayaw mo papasukin sa buhay mo. Baka meron kang ibang gustong i-date. So, pwede mo naman daw i-open sa kanya. Okay, so by the way, meron tayong twin flame. You activated my soul to find my true purpose and destiny in life. You helped me heal in ways no one else could. Thank you for finding me again this time around. Okay? Meron tayong attached to my ex. I'm attached to my ex emotionally, physically, and or spiritually. I need time and space to break this connection. Ayan. So, yes, attached pa siya dun sa ex niya. Pero, parang after nun, siguro taon bago siya nag-move on. Then after nun, dumating ka, then di niya alam kung bakit siya parang bigla na lang na-heal. Bigla na lang nagbago yung direksyon, no? So, sige, tignan natin yung zodiac sign. Ay, meron pa pala guys, ano yung gusto niya sabihin sa inyo? Meron tayong my beloved. I've been fighting a battle I can't win, di ba? Ano pa ba yung paglalaban niya? Alam naman niya sa huling hindi siya mananalo. Pero at least, tinry. Sabi nga nila, try and try until you die. If you die, at least you try. O, di ba? Iba na yon. Ganon. Meron tayong, you can hear me whisper your name. Minamanifest kata. Naku, delikado to. Okay, malalakas ang zodiac sign ng Libra, Pisces, Aquarius, Capricorn, Taurus, and Gemini energy. Last one, meron tayong Virgo, Cancer, Aries, Leo, Gemini, and Taurus energy. Yan yung mga zodiac sign ng person mo. Okay? Sige, tignan pa natin. Bitilaok na yung mga manok. Okay. Ikaw naman, ano yung nararamdaman mo sa person mo? Ano yung nararamdaman mo kay person? Meron tayong nasasaktan ka rin para sa kanya. Kasi hindi niya to deserve. Nahuhulog din yung loob mo sa kanya, pero parang nandun yung parang pagpigil. Ayaw mong tuluyan kasi alam mo yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Focus ka lang dun. Kumbaga, naglalaban yung puso't isip mo at panalo pa rin yung isip mo kasi mas pinipili mo kung ano yung tama, no? Meron tayong Six of Swords, transition, movement, change, travel, moving on. Meron tayong King of Cups,
love, compassion, generosity, creative, paternal. Parang gusto niya maging kung ikaw ay may mga anak na, gusto niya maging part ng family mo. Gusto niya na akuin niya, no? Kung ikaw ay single mom or single dad, gusto niya akuin. Sobrang tanggap niya to, guys, no? Grabe. Bihira tayo mga ganito, pero isipin mo yun, binibigay sa inyo ni Lord. Ramdam mo ayan, no, nasasaktan ka. Gusto mo pa rin yung partner mo, kasi gusto mo panindigan ka ng partner mo. Dito yung Six of Swords, eh. Pwede yung partner na pinipili mo, ha. Gusto mo na parang panindigan ka niya, gusto mo na parang ilaban niya to, pero nandito kasi yung yung energy na parang Four of Swords, sasaktan ka kasi hindi mo nakukuha. Then naka-question mo kung mahal ka ba talaga. Okay, ngayon ano yung nararamdaman mo sa person na to? Medyo nag-aalangan, naglalaban yung puso't isip mo. Nandito ka nag-stay sa kalugmukan, no? Mas pinipili mo malugmok kaysa piliin yung taong gusto ka. Ayan. Yun, parang gusto mo na lang din yung energy na nabibigay niya sa inyo, na nabe-benefits mo, pero parang hanggang doon lang talaga eh. So, by the way, ano yung mga dapat mong gawin? Ayan, kung naguguluhan ka. Ano yung mga dapat mong gawin dito? The Devil. Kung toxic na, iwan mo na. Kasi toxic na tong si The Devil, guys. Meron tayong Six of Wands. Open mo yung puso mo sa iba. Okay? And the Emperor. Aries energy. Medyo may paninindigan ka kasi sa kung ano yung sinimulan mo eh. Ganon. So, yung ano yung dapat mong gawin? Open mo yung puso mo sa iba. Medyo matigas kasi ulo mo eh. So, ano yung mangyayari? Ikaw pa rin yung masusunod. Ano yung gusto mo mangyari? Yun pa rin yung masusunod kahit marami ng tao nagbibigay ng advice. Okay? So, by the way, meron tayong Cancer, Gemini, Aries, Taurus, Aquarius, and Pisces energy. At yung side mo ha, Aries, Gemini, Taurus, Pisces, Capricorn, and Leo. Last one. Capricorn, Sagittarius, Leo, Taurus, Virgo, and Aries energy. So, saan na kayo patungo? Tignan natin saan na ito papunta. Cupid's arrow. Have faith, love is coming, surprise invitation, or meeting hesitation. So, bago to guys. Heartbroken. Healing heart. Diba? May bagong tao na mag-heal sa broken heart mo. Ayan o. May darating na bagong tao para i-heal ka. And I think ito na yon. No, kung hindi pa to nangyari guys, maaaring paparating na to. Pwedeng ngayon or next year end, no? Hindi naman guys, pwedeng first quarter. Mga ganong sistema lang yan guys. So by the way, ito lang pong inyong daily love reading. Maraming salamat po. And God bless. Love you all. Comment din po kayo guys sa baba sa mga gusto magpa-manifest. And again, sa mga interested sa ating private reading, message nyo lang din po ako. Bye-bye!